Yun, what's up sa inyo mga idol? For today's video, tayo nga pala ay maglilinis ng ating alaga or ang ating bisikleta. So kung makikita nyo, ito yung ating pangkabitan ng ating camera para mas wide view, no? Mas makikita nyo sa ating video. So tara, tayo ay maglilinis na rin ng ating bisikleta dahil ilang araw nang wala nang linisan tong alaga natin si Giant. So yun, step number 1, microfiber cloth, isa sa mga importante ng paglilinis para lahat ng mga dumi madadakot nito. Siyempre brush para sa mga gulong na nagpuputik, at tela, hindi pwede mawala to para sa mga singit-singit yan, tulad ng mga disc brake. Sponge para sa ating batalya. Siyempre toothbrush para sa ating mga kadena. Ito nga pala mga idol ay chain cleaner, no? Matapang to eh. Bili ko lang sa Shopee to actually. Mga around 100 lang sa isang bote. Hindi ko alam kung ilang ml yun. At saka isa to sa mga paborito ko. Car shampoo with wax and foam booster. So around 200 data to sa Shopee, no? Mga ilang patak lang nito mga idol. Sobrang bula na, promise. Sobrang tipid nito. Yung isang ganito tatagal siguro sa inyo ng 6 months. Depende kung ilang beses kayo maghugas sa isang linggo. At kapag natuyo na, hindi pwede mawala to, itong langis. So tara, ating simulan na. Ito mga idol, kapag maglalagay ako, yan, konti-konti lang. Yup. Kapag alam nyong nasa tama na, yan. Ayun o. Kung makikita nyo sa camera, yan. Ganyan lang kaunti yan. Kaya tatagal to. 6 months or mga taon. Depende sa paggamit nyo. Ito, papabulain natin. Yung mga ganong kabula yun, oh. Solid, oh. Ito yung mga ginagamit sa mga karwasyan para makatipid sa sabon. Gawa ng sobrang bula, eh. Tapos yung ganito, enough na para sa isang buong bike or dalawa. Pwede pa nga 3 eh. Iyan. Tapos ang ginagawa ko, lahat ng mga panlinis ay binababad ko. Iyan. Para ma-absorb nila yung sabon. Dahil ito ay nawisikan na natin ng tubig, ngayon ay bubudburan na natin ng sabon. Ganito ako maglinis ng bisikleta ko mga idol. Kaya medyo brand new pa rin ang itsura. Since 2018 ko pa ito nabili. No? Kaya makinis pa rin talaga siya. Nasa pag-aalaga lang talaga. Kapag maalaga ka, tatagal talaga yung gamit sa'yo. Sobrang bula niya, no? Ewan ko lang di matanggal yung mga grasa-grasa dyan. Tapos ito, yung purpose nito, ngayon ay sprayan na natin dun sa ating cogs. Yan, kung makikita nyo. Spray, spray, spray. Yan. Bababad nyo lang muna to, huwag nyo munang gagalawin para malusin up niya yung mga grasa. Pwede rin to sa mga ating disc brake, ha. Pero syempre dapat magpo-provide kayo ng mga pansariling panlinis niya para hindi ma-infected yung rotor nyo. Ang kulang pa sa tubig, ha. Dagdagan natin. Kulang, eh. Sobrang bula kasi. Yan. Simulan muna natin sa taas bago hanggang sa pababa para yung bato-bato ay hindi masyadong makagasgas sa ating mga batalya. Yan. Yan, no? Yan, tanggal talaga mga putik dyan. Yan, pati ang ating mga suspension fork, huwag natin kakalimutan. Ganyan ako mag-alaga mga idol. Kaya brand new pa rin talaga itsura na to. Hindi tayo mga Gempoys, panigamit lang alam.
So yung mga sinasabi ko idol oh. Yan, para dyan yung tela. Para sa mga singit-singit hindi na maabot. Kasi ang hirap na maabot ng mga yan. Oh, 'di ba? Naabot niyo yung mga hindi dapat maabot. Pangit kasi pag natutuyo yung tsura. Tapos ito, kuskusin natin. Huwag niyo kakalimutan yan. Ito, yung brush. Lagi natin lilinisan yan. Para iwas kalawang. Lalo na sa lugar namin, sobrang baha. Teka, yung sinaing ko. Sunog na yata. Ay. Ano kayo ng toko? Sakto lang. Hindi ka pa masunog ah. Maya gagawa tayo ng montage nitong bike. Yan, patapos na tayo mga idol. Saglit lang naman tong bike. Hindi naman to kotse. Pero kung bago, mga unit nyo. Ito nga pala mga idol ay isa sa mga pinakamalupit na wax na ibinenta sa Shopee. Hindi ko lang maalala kung anong pangalan pero Japanese to. Waterproof wax. Yan lang nakalagay, hindi ko alam. Pero solid to. Kahit yung wisik ng tubig, dudulas lang. Tsaka sobrang kintab nito. At ayan na nga mga idol, malapit na tayong matapos sa ating pagbabanlaw ng ating bisikleta. Sa inyong kaalaman ay umabot nga pala itong bike na ito ng ilang years dahil sa pag-aalaga ko ng paglilinis. Sabi nga ng ilan ay a clean bike is a fast bike. Nga ba? Syempre, mas ramdam mo yung bisikleta mo na bagong-bago, bagong wax, bagong sabon, bagong langis, lahat. Pero minsan, tinatamad din ako maglinis niyan. Inaabot din siguro ng 2 days after bago ko siya mabanlawan. Post na nga tayo sa ating pagbabanlaw. Ito ay ating patutuyuin naman at itataktak ang mga natitirang tubig-tubig sa kanyang mga singitan para iwas kalawang. Ito mga idol, importante din to. Ayan. Tuloy muna natin yung mga kadena. Dumi. Alright, magwa-wax time na tayo. Star wax, kintabay to the max. At nakita nyo ba yun mga idol? Doon sa may bandang butas na yun sa may shifter ay nilagyan ko ng WD-40. Bakit? Para maging smooth yung pag-shifting natin at walang masyadong baradong bato. Dahil every time na nagbabike wash tayo, yung kabling yun ay matakaw sa kalawang. Kahit sabihin nating alloy yung kable na yan, ay hindi ako mapakali na lagyan yan ng WD-40. Dahil sa aking experience mga idol, ay matagal ko na yung ginagawa. At kitang kita ko at ramdam ko ang smoothness ng shifting kapag nilalagyan ko ng ganyan. Ewan ko lang kung ako lang yung gumagawa ng ganito, no?
At aking pinupunasan na yung mga natitirang residue ng wax. Kung makikita nyo sa video ay kunti-kunti na siyang kumikinang. Ayan oh, yung handlebar pa lang. Pwede ka nang manalamin dahil sobrang kintab. Bukod dun ay water repellent siya. Di ko lang masabi yung pangalan ng wax na yan kasi Japanese eh. At ina-apply ko na ang chain oil sa ating kadena mga idol. Ayan ang wag na wag nyo makakalimutan na i-apply after nyo mag-bike wash. Kasi pag hindi nyo nilagyan ng chain oil ang inyong mga kadena habang nasa rides or magra-rides pa lamang, eh may possible na maputol or mapigtas at hirap na hirap sa pag-shifting. Gusto nyo ba yun? Umaahon kayo tapos biglang nag-shifting kayo pababa sa mga cogs. Eh rinig na rinig ninyo yung kadena nyo na parang sinasakal. At lastly, pinakahuling resort na ginagawa ko sa lahat ng pagbabike wash, ang pag-a-apply ng tire wax. Hindi pwede na mawala ito sa aking routine sa pagbabike wash. Siyempre, gustong gusto ko yung bagong-bago talaga yung itsura ng gulong. Hindi yung parang kupas na at parang dinaan sa disyerto. Ganyan ako mag-alaga ng aking bike mga idol. Hindi sa pagiging maarte. Kumbaga pinapatagal ko siya. At kung dumating sa punto na ibebenta ko na, ay mataas pa rin yung kanyang market value. Tapos na tayo sa ating mga routine. Ngayon naman ay montage time!